Iyon o, iyon! Okay, may re-reviewin tayo ngayon. I-unbox muna pala natin. Hindi muna natin re-reviewin kasi ano to? Hindi pa natin alam kung mai-mount natin today. Okay. So, yun o. Dapat ang dating nito 23 pa daw. Imagine that. Kaya dito ako umorder sa ano ba to? Midway USA. Ang bilis talaga ng shipping nila. Okay, ayan na. Bakit? Wala ba talagang tape to? Bumubukas na agad. Okay, maganda na may pagkakabalot to. Shoutout sa UPS. Maganda pagkakabalot yun kung iyon. Maganda naman pala packaging. Okay, so ito yung kinuha natin. Cartoon pa lang, napaka-quality na oh. Midas Stock HD. Tsaka FFP siya, ayan oh. Okay, yan yung hinahanap natin. Tapos, syempre, ayan oh, lifetime warranty. Tapos, ang magnification niya ay 6:24. Yung objective lens niya is 50mm. Tube size is 30mm. And then yung eye relief niya is 3.7 inches. Hindi ko alam kung ano yung FOV at 100 yards is 7.8 to 4.6 feet. And then yung click value niya is 0.1 mil. Milrad yung gamit natin, hindi siya MOA. Kasi ang milrad is 0.36 inches and then ang MOA is 1/4. Okay? And then ito yung hinahanap natin, yung parallax adjustment niya to infinity is from 10 yards. Okay? So hindi naman tayo yung talagang pang long range. Okay? Yung sobrang long range kasi nag-start usually ng 25 yards. And then yung length ng scope is 14.6 inches. And then yung weight is 26.3 ounce. Okay, so ang gamit natin na reticle is APR S3 FFP Milrad. Okay, reticle. Ayan. Yan yung reticle natin. At syempre, ito naman yung product natin. Ayan, kasama yung pamunas. And then, pa kasama. Tsaka yung packaging niya maganda. Talagang well protected yung scope natin. Scope is, ayan, well protected. At saka meron pa siyang sunshade nakasama. Hindi natin na-expect yun. And then, yan o, yun sa, I think ito yung pang zoom na handle. Meron pa siyang kasamang ganito. Very good. Tapos, may kasama na rin na takip. Usually binibili to yung sa harap at sa likod. Pero ito, kasama na agad harap at likod. Okay, at saka ito yung mismong package natin. What else? Ito, yung sunshade, nandito. Tapos, baba muna natin. Tapos may kasama siya. Ito, syempre yung manual. Yan. So, ito yung makikita nyo dyan. Ayan o. So, nakalagay dito is mabilis daw i-focus. Focus siya. Tapos yung parallax side focus niya is nasa left. Which is lagi naman nandoon. Or hindi ko alam kung merong iba. So, yun. Ito yung para sa magnification adjustment. Ito yun. May kasama na siyang ganito. So, para mas madali siyang i-adjust.
Very good, may kasama ganito. Tsaka kumpleto, may kasama na pamihit. Tsaka actually, may extra rin na ganito. Yan. May pamihit, tsaka yung maliit na tornilyo na yan. Tapos yung box niya, talagang very impressive. Ang tigas. Yan yung tunog, kala mo metal. Ibang quality, napakaganda. Box pa lang. Panalo ang quality. Okay. So, mukhang hindi tayo nagkamali sa research natin. Siyempre, shoutout dun sa bayaw ko. Siya yung kasama nating nagre-research. Okay, so ang key features nito ng Athlon ay HD daw ang glass. And then, multi-coated ang lenses. Ang ginagamit niya is XPL coating. And then, ito pa maganda. Meron siyang precision zero stop system. And then, di ko alam kung itong high precision erector system, elevation turret, tapos yung material niya is actually from aircraft grade aluminum tube. Okay? And then yun lang, non-illuminated yung glass reticles niya. Binasa ko naman. Actually, hindi lagi nagagamit yon unless siguro hindi ka naman puputok ng hapon for sure. At usually nasa bahay ka na. So, case-to-case basis din, syempre, meron ding advantage yun at disadvantage. Okay? So, wala ka ng battery maintenance na iniisip. So, yung pang isang maganda ron. And then, may kasama siyang cap. Sabi ko nga sa inyo, sa objective lens at saka doon sa eye relief niya. Okay? And then water proof na din siya. And then yun. Tapos itong gusto ko sa kanya, yung Athlon product is not only warranted to be free of defects and in materials and workmanship for the lifetime of the product. Athlon will also repair or replace at no charge to you. Yung pamaganda, your product if papalitan nyo or i-repair nyo or papalitan yung product mo if na-damage mo siya through normal use. Okay? Hindi kailangan ng resibo, hindi kailangan ng registration. Ito yung commitment ng Athlon Optics. Okay? So, best product you can buy for your money. Yung warranty does not cover damages caused ng ito, deliberate damage. So ibig sabihin yung mga may nakikita kasi ko na mga vlogger na tinatalian niya, nihila sa sasakyan para matest kung gaano katibay. So hindi nila i-cover yun. Misuse, theft, or maintenance provided by someone other than the Athlon Authorized Service Department. Okay, so yan yung na ano natin dito. Hindi ko alam kung pero maganda talaga ang review nito. So malalaman natin. So ito na yung actual na product. Okay, so ito yung sunshade niya, may kasama pa. Ang lupit. Okay. Tapos, yan, alisin na natin. Medyo kinakabahan ako. Nakamadulas. Yan, no? Minalaglag na nga. Yan. So, sa mga bago, like na ako, na hindi ako masyadong gumagamit nito. Ito yung windage niya. Ito yung turret niya for elevation. Ito yung sa left and right. Tapos ito yung parallax adjustment niya. Ito yung tinatawag na objective lens. At saka ito yung eye relief. Ito yung magnification adjustment na tinatawag. Okay? So dito natin kakabit ito. Okay? Yan. May kasama na. Okay? Ang di lang niya kasama is yung pang mount. Okay? Tapos ang logo ng Athlon ay ayan.
Okay, so shoutout sa Midway USA. Napakabilis nila yung shipping. Napakabilis. Okay? So, ang lupit nito, guys. Tingnan natin. Yun. Excited na ako ma-mount to. Okay, so naka-zero siya. Lagyan natin 6. Yun. Actually, totoo siya. Pwede mo siyang i-focus ng at least 5 yards, I think. So, nasa 6 na siya. Kasi 6 to 24 to. So, at 6, nakikita ko na nandito lang ako sa loob ng bahay. Nakikita ko yung kitchen. Ayan, oh. Siguro may ilang di pa lang to. Nakikita ko yung handle na kitchen na yung 1 inch diameter. So, ayan siya, oh. 6 to 24 by 50 millimeter. Okay. So, okay siya. Kasi usually, ang common na mistake ng iba, pag bumili nito, akala nila kahit yung short distance, pag sinilip nila is okay. Hindi nila alam is depende yun sa parallax na nabili mo. Okay? Or depende rin sa yung features niya, yung technical details niya, depende rin doon. Okay, so ang next i-mount natin to sa sa baril natin. So yan, ito yung kasama na hindi ko alam kung may papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Tingnan natin kung may papakita ko sa inyo. Kung malalaki. Yan. So nakikita niyo yung mukha ko. Ayan, oh. Linaw, oh. Ano lang yan, mga 3 inches away doon sa lens ng cellphone natin. Okay? So, pag nakita nyo yung salamin, sobrang HD, oh. Ayan, oh. Napaka HD niya talaga. Oh. Ayan. So, ikakabit muna natin to, yung mga protection nila. Para hindi tayo kinakabahan na magasgas. Okay? So, kabit muna natin tong mga to. Para hindi tayo kinakabahan na maano siya, Teka, ikabit ko muna. Okay, so ikinabit na natin. Ito yung sa ayan. Ito yung sa eye relief. And then ito naman yung sa objective lens. Ayan. So, maganda siya naggumaganon. So, hindi ko alam kung mas maganda. I think mas maganda yung action dyan sa taas. Okay. Kasi kung sa baba, baka hindi mo siya masyadong umu-open. Kasi nga meron dito siya nakasablay. Okay. So, ikinabit muna natin to para may protection lang. Okay, so ngayon, i-mount natin to sa rifle natin. So, tingnan natin kung makakapag-video tayo kung paano natin to gagamitin in the future. Kasi nga, hindi siguro ngayong season na to kasi masyadong busy na. Tsaka, kailangan tayong pumunta sa isang lugar na maluwag talaga yung yard. Kasi zero natin siya at I think at least 30 yards. Yun yung turo sa atin for hunting. Okay, so ayan. Tapos ito nakalagay na siya ngayon sa 6. So, kung makikita nyo sa technical detail 6 to 24, sa magnification adjustment niya, doon mo pala makikita rin yun. Okay? Kasi hindi mo tayo masyadong gumagamit nito. Red dot ang gamit natin. Okay? And then, yung review pala na nareklamo nila, maliit daw yung number.
So, yan, katulad niya, nakasalamin ako. Okay, alisin ko yung salamin ko. Actually, sa kamukha ko malabo mata, nakikita ko pa, naaninag ko pa rin siya kung ano yung number. Okay? At saka hindi siya masyadong maliit. Kumpara doon sa nababasa ko na review nila na ang reklamo nila maliit daw yung number, which is hindi naman. Okay? Ayan. Kitang-kita mo yung number na nandito. Okay? Pero sa kamukha ko na nakaganito na nga, yung maliit nga na number na nasa parallax na babasa ko yun talaga ang maliit. Ayan, no? Pero yung sinasabi nila dito, ito yung nirereklamo nila na maliit daw. Mas malaki pa nga yung number nito kumpara doon sa may parallax. Okay, yun lang. Yun ang nakikita ko si number 1 comment dito. Okay, so buti nag-try pa rin tayo kasi nga ito yung rin yung gamit nung bayaw ko na merong PCP sa Pilipinas. Okay, so yan. So yung materials niya, hindi yung masasabi na cheap na ano to, na scope. Napakaganda ng quality. Okay? Panalo quality nito. And then sa packaging, wala kang masasabi. Kahit ipamalo mo sa ulo, makakatulog ang papaluin mo. Ang ganda ng box nito, men. Nakita niyo ibang iba tunog. So, tapos may mga kasama pa siyang ganito, well protected yung product na nasa loob. And then, kumpleto siya, may manual, meron pang ito sa magnification adjustment. Saka na lang natin ito ilalagay. Okay, dapat pala ito muna pinasok natin bago to. Pero anyways, madali naman itong alisin. Yan. So, at least ito, maprotektahan natin yung lens kahit anong mangyari. Okay? So, hindi ko siya mabitaw-bitawan kasi baka mabagsak. Medyo mabigat siya, guys. Okay? So, tsaka quality ang product. Nakahawak kasi ako ng ibang brand kahapon. Hindi ko na i-mention pero parang plastic lang. Sobrang gaan. Tsaka alam mo kahit na ibagsak mo parang wala lang. So, ito ibang-iba. Iba-iba ang quality ng materials nito. So malalaman natin pag ginamit natin. Okay, so for now, ganito lang muna. Shoutout sa bayaw ko. May kasama pang sunshade bayaw. So, I hope na ipapasok to ng nakalagay itong I think na ipapasok pa rin to kahit na nandito tong yung cap. Okay, so panalo talaga. Okay, so imamount ko muna to. Hanggang dito lang muna tayo. Unboxing lang muna tayo. So at least na-mention ko sa inyo yung detalye niya. So, ano siya? First, focal plane. Yun yata ang tawag sa FFP. So, research nyo na lang sa YouTube. Napakarami nagkukumpara niyan. Tsaka yung mil versus MOA. Check nyo na lang din. So, mas madali nyo mag-get sa online kasi meron silang ginawang sulat-sulat doon. Okay? So, mahirap explain nang hindi natin nakikita yung loob. Okay? Pero doon sa mga nagre-review, yun na nyo na lang tingnan. Again, so sa mga naghahanap ng magandang scope, i-consider nyo to. Itong Athlon Midas. Okay? So, ang top notch nila is yung Cronus and Ares yata yun. And then, ito yung susunod. Okay? So, below this, okay na rin. Siyempre, depende sa pangailangan nyo, depende sa budget nyo. Okay? Shoutout sa buhay ko. Ayun, pagod na pagod. Buti nakapag-nap siya. Saka shoutout sa bayo ko kay Jordan Barcelona at saka sa grupo ng RPG. And then again, happy birthday nga pala kay Jobileo Jau, EC725. Nanalo na naman siya sa Louisiana yata. One Love Race. Okay, so mabait na tao kaya pinagpapala. Okay. Taon mo ngayon. Sana taon mo rin. At saka hawahan mo sana kami next year. Okay, so masaya kami para sa'yo.
bilang kagrupo mo. Sana lalo ka pang maging successful sa pagkakalapati mo at kung ano yung plano mo for next year. Good luck. So, regards din kay Mona Lisa. So, again, shoutout sa inyo lahat. Tsaka kay Skyloft, yung nagbigay sa atin ng chocoline niya. Okay? Tsaka kay Kuya Jay Chulani na napakabait naming kuya. Pupunta rito si Kuya Angelito bukas. Okay? Tsaka shoutout din kay Robert, kay Neben, Mel Pasha, Norman Aquino, Melbourne Tiglao, si Noel Marciano yata. Nakakalimutan ko lagi pangalan niya. Sa Mr. Marciano. Okay, sa lahat na tiyatsaga sa atin, shoutout sa inyo lahat. Okay, hanggang dito lang. Mahaba na to. Alam niyo na. Rock na.